Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil atin nang narinig yung term na FOMO. Yung ibig sabihin ay fear of missing out. FOMO. Fear of missing out. Kasi meron daw mga tao, ayaw na sila ay napag-iiwanan. Ayaw na hindi nila nalalaman ang mga nangyayari sa kanilang paligid o sila ay nahuhuli sa bago o sa balita. Kaya ang tawag daw doon ay fear of missing out. Ayaw nating tayo ay nami-miss out. At maganda po na itong ikalawang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, pinagdiriwang natin bilang simbahan ang kapistahan ng dakilang awa ng Diyos. Sapagkat ang paalaala sa atin niyaan ay hindi tayo mami-miss out ng dakilang awa ng Panginoon. Kaya nga parang sinasabi ng ating kapistahan ngayon, ang bawat isa sa atin ay kayang maabot ng awa ng Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus kay Saint Faustina, yun daw ating kasalanan ay parang mga patak lamang yaan kung ihahambing sa napakalawak na dagat ng awa ng Panginoong Diyos. At alam natin mga kapatid, yung mga alagad, merong mga kahinaan yaan. Tayo din, meron tayong mga inadequacies, yung ating mga kahinaan at kapalpakan sa buhay. Pero magandang ating tingnan, lahat ng alagad, tumanggap yaan ng awa ng Panginoon. They are all recipients of God's mercy. Tumatanggap sila ng awa ng Panginoon, tulad po ng ating ebanghelyo sa ngayon. Pero tatlong bagay, yung ating huwag kakalimutan kapag pag-uusapan natin yung dakilang awa ng Panginoon. Una, sa ating ebanghelyo, ano pinapakita dyan? Babalikan tayo ni Jesus. No? Jesus will return for us. Siguro maganda pong ating tignan na ayaw natin na tayo ay napag-iiwanan o tayo ay iniiwanan o tayo ay pinapangakuan, pero tayo ay hindi naman pinupuntahan o binabalikan. Gusto natin maramdaman na tayo ay mahal, tayo ay mahalaga, na tayo ay kaisa. Kaya nga sumasama yung ating kalooban kapag tayo ay umalis, pero tayo ay hindi hinanap. Yung tayo ay nawala, pero para bagang wala namang nangyaring kakaiba sa ating pamilya o sa ating kapwa. Kasi ang pakiramdam natin ay parang hindi tayo ganoon kahalaga. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo sa ngayon, si Jesus, nung siya'y unang nagpakita, wala doon si Tomas. Pero sa ating ebanghelyo, nagbalik uli si Jesus sa kanyang mga alagad at muling nagpakita ng panahon na ando doon na mismo si Tomas. Binalikan niya kahit ang isang tao lamang na si Tomas. Pero tandaan po natin, si Tomas sa ating ebanghelyo, nagdududa pa rin kay Jesus. No? Kaya nga ang sabi niya sa kanyang kapwa-alagad ay, hindi ako maniniwala habang hindi ko naipapasok yung aking daliri sa mga sugat sa kanyang kamay at paa. Merong kahinaan si Tomas, pero kahit ganoon pa man, binalikan pa rin siya ni Jesus. So magandang paalaala yan sa atin. Kasi kapag ang isang tao ay iisa lamang at lalo na yung iisang yun ay merong kahinaan o kapalpakan, baka ating hindi na yan babalikan, baka ating hindi na yan hahanapin, baka ang ating sasabihin na lamang ay buti na lamang wala siya doon para mas payapa yung aming buhay, para wala na lamang gulo, para wala na lamang nagdududa, no? Para wala na lamang makulit. Pero yan po yung unang paalaala ng ating ebanghelyo sa ngayon. Kahit tayo ay iisa, kahit may mga pakakataon tayo ay mahina at may mga pagdududa, mahalaga pa rin tayo kay Jesus. Kaya tayo ay kanyang binabalikan. At yan ay very consistent sa mga turo ni Kristo. Kung yung maalaala, ibinigay niya sa atin yung talinhaga ng nawawalang tupa. Iiwan ang 99 para lamang balikan yung iisa. Kapag merong 10 salaping tilak at nawawala yung isa, hahalughugin yung buong tahanan ng buong magdamag para lamang makita yung isang tilak na yun. Kaya nga yan ang unang paalaala sa atin. Jesus will return for us. Hindi dahil tayo ay perpekto,
hindi dahil tayo ay maayos, kung hindi dahil tayo ay mahalaga, kahit tayo ay iisa kay Jesus. Dati may isa ko nabasang kwento tungkol sa isang sundalo na pumunta ng gyera. Siya daw ay napuruhan sa gyera at yung kanyang dalawang paa ay naputol dahil sa digmaan. Tumawag siya sa kanyang magulang at ang sabi niya sa kanyang mga magulang ay, Nay, next week po ay uuwi po ako at meron po akong kaibigan na sundalo na isasama ko. Tuwang-tuwa daw yung mga magulang. Ang sabi, sige anak, excited na kaming makita ka. Ang sabi niya, pero Nay, yung pong kaibigan kong sundalo na aking daladala at kasamahan ko, isasama ko, ay merong problema. Ang sabi nila, ano yun? Ang sabi niya, yung pong kanyang dalawang paa ay putol. Yung mga magulang ay tumahimik. Ang sabi nung sundalo ay, Nay, okay po ba na isama ko yung kaibigan ko na putol yung dalawang paa? Tumahimik yung kanyang mga magulang. At ano ang sabi ng sundalo? Nay, yung pong sundalong yun na putol ang dalawang paa ay ako po yun. Ang sabi niya, naputol po yung aking paa sa gyera. Next week po ay babalik ako sa bahay para malaman ko po na tanggap pa rin ako sa ating tahanan. Maglagay po kayo ng dilaw na ribbon sa palibot ng isang puno na malapit sa ating bahay. Pag wala pong ribbon doon, ako po'y hindi bababa ng bus. Tutuloy na lamang po ako. Ibig sabihin, ako po ay hindi tanggap sa bahay. Alam niyo, after 1 week, sumakay daw ng bus itong sundalong ito sa tulong ng kanyang kaibigan. At siya'y kinakabahan. Iniisip niya paano kung wala ng ribbon na inilagay yung aking magulang sa may puno malapit sa aming bahay. Pero pagtingin daw niya, nabigla siya. Bakit? Kasi yung buong kalsada, punong-puno ng dilaw na ribbon. Yun daw ang pinagmula ng kanta ng Tie a Yellow Ribbon. Siguro magandang paalaala po yan sa atin. Kapag meron ba sa ating pamilya, sa ating pamayanan, na katulad ni Tomas, kahit iisa at merong kahinaan, merong kapansanan, siya ba ay ating pababalikin? Siya ba ay ating babalikan? Gaano ba talagang kahalaga ang bawat isa sa ating buhay at sa ating pamilya? Una, Jesus will return for us. Pero pangalawa, ang punto po ng ating ebanghelyo ay papaalalahanan tayo ni Jesus. Jesus will remind us. Siguro maganda na ating laging inaalaala bilang mga tao ay kung ano lamang yung maayos, yung maganda sa ating buhay. Kaya nga ang ating laging sinasabi, yung pangit, yung sakit, yung sama ng loob, kalimutan mo na ang lahat ng mga bagay na yan. We don't want to remember yung ating mga hurts, no? Yung ating mga pains, yung ating mga wounds. Pero tingin ko mga kapatid, hindi tayo magiging tayo ngayon kung hindi sa mga bagay na yan. No? Kaya nga para magkaroon tayo ng buong picture ng ating sarili, tignan natin yung ating karanasan na maganda at saka hindi. Yung ating mga good at saka negative experiences. Pero sa ating ebanghelyo, nung si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad, ano ang kanyang ginawa? Pinakita niya yung sugat sa kanyang kamay, sa kanyang tagiliran at sa kanyang paa. Hindi para sumbatan ang kanyang mga alagad. Kasi minsan, kapag tayo nagpapakita ng mga sugat, ang ating dahilan ay para maging guilty yung ating kaharap, para masumbatan yung ating kapwa. Tignan mo, dahil sa iyo, nangyari sa akin ang bagay na ito. Siguro kung hindi dahil sa iyo, hindi ako nahirapan. Siguro kung hindi dahil sa iyo, wala akong mga sugat. Ganon yung ating ginagawa, no? Kapag tayo nagpapakita ng sugat sa ating kapwa. Pero sa ating ebanghelyo, pinakita ni Jesus yung kanyang sugat not to make us feel guilty, kung hindi to remind us ano yung kanyang ginawa para lamang maiparamdam sa atin yung kanyang pag-ibig. Kaya nga maganda yung sinabi niya kay Tomas. Ang sabi niya, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Siguro bilang mga tao, tayo ay laging nag-aalinlangan. Talaga bang mahal ako nito? Kasi meron tayong mga insecurities sa ating mga sarili.
Kaya palagi tayong may mga katanungan. Totoo ba yung kanyang sinasabi sa pag-ibig? Totoo ba na siya ay tapat sa akin? Pero yan po yung pangalawang punto ng ating ebanghelyo. Nung pinakita ni Jesus ang kanyang mga sugat sa kanyang mga alagad, parang sinasabi niya sa atin na, ito pa ba pagdududahan mo? Hindi pa ba ito sapat para makita mo yung iyong pag-ibig, yung pag-ibig ko sa iyo? No? Yan po yung pangalawang punto ng ating ebanghelyo. Jesus will remind us of His wounds, not to make us feel guilty, but for us not to forget what He has done because of love. Marami tayong ginagawa ng dahil sa pag-ibig. Pero pinapakita natin yung ating mga ginagawa hindi para manumbat, kung hindi para hindi makalimot yung ating kapwa kung gaano natin sila kamahal. Merong magandang sinabi po si Saint Anthony of Padua. Ang sabi niya, nowhere other than looking at himself in the mirror of the cross can man better understand how much he is worth. Wala raw tayong pwede pang tignan kung hindi ang salamin ng krus para ating makita kung gaano tayo kahalaga. Siguro maganda pong ating tignan, may mga pagkakataon ba na pinagdududahan natin yung ating halaga. Pinagdududahan natin kung talagang tayo ay minamahal. Minamahal ng ating kapwa at lalo tigil sa lahat, minamahal ng Diyos. Tingnan lang daw natin ang salamin ng krus at ating makikita hindi lang yung ating sarili, kung hindi yung ating sarili na mahalaga. Pangalawa, Jesus will remind us. Pero pangatlo po at panghuli, Jesus will restore us. Tayo ay muling bubuuin ni Jesus. Sapagkat alam po natin na maraming karanasan na pinagdaanan ang mga alagad ni Jesus. Kaya lahat sila ay bigo at sugatan. Pero sa ating ebanghelyo, para sila buuin uli ni Jesus, dalawa yung kanyang ginawa. Una, kanyang binati ang kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. Palagi niyang ibinibigay sa kanila ang kapayapaan. Pero pangalawa, ang sabi ng ating ebanghelyo, hiningahan niya yung kanyang mga alagad at ang sabi niya ay, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Yan daw po yung dalawang mahalaga para tayo ma-restore ni Jesus, para tayo mabuo ni Jesus. Ano yun? Kapayapaan at kapatawaran. Kasi bago humayo yung mga alagad, bago isugo yung mga alagad, dapat sila muna ay buuin ni Jesus. No? Kasi hindi pwedeng isugo kaagad kung yung mga alagad ay sugatan. Kung yung mga alagad mismo, maraming mga hang-ups. Kung yung mga alagad mismo ay hindi pa nila nararamdaman yung kapayapaan at kapatawaran na mula kay Jesus. Kasi kapag ganoon, ano ang dadalhin ng alagad sa kanilang kapwa, sama ng loob? Ano ang kanilang ibabahagi sa ibang mga tao? Hindi kapayapaan, kung hindi kaguluhan. Yan po yung pangatlong punto ng ating kapistahan ngayon, ng Divine Mercy. Yung awa ng Diyos ang siyang bubuo sa atin para maramdaman natin yung misyon bilang kanyang mga alagad. At binubuo tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kapayapaan at kapatawaran. Merong magandang sinabi sa St. John Chrysostom. Ang sabi niya, let no one mourn that he has fallen again and again, for forgiveness has risen from the grave. Huwag lang tayo manlulumo kapag tayo ay dapa ng dapa. Kasi ang kapatawaran ay bumangon mula sa hukay. Ang kapatawaran bumangon mula sa hukay. Siguro maganda pong ating tanungin yung ating mga sarili. Ano ba ang bumabangon sa atin? Baka ang bumabangon sa atin, galit. Baka bumabangon sa atin yung nakaraan. Kaya tayo ay bumabangon para maghigante. Para balikan yung mga tao na nakagawa ng hindi tama sa atin. Pero mga kapatid, si Jesus ay bumangon para tayo ay patawarin. Hindi para tayo gantihan. Ngayon pong kapistahan ng banal na awa ng Diyos, tatlong bagay ang paanyaya sa atin. Jesus will return for us. Babalikan tayo ni Jesus. Hindi lang yan pangako. Ito'y kanyang tinotoo. Pangalawa, Jesus will remind us
ipapakita sa atin yung kanyang mga sugat, hindi para tayo sumbatan, kung hindi para tayo ay hindi magduda sa kanyang pag-ibig sa atin. At pangatlo, Jesus will restore us. Tayo ay bubuuin ng awa, kapayapaan, at kapatawaran ng ating Panginoon.